Narito na ang pangungkulan tatalakay sa mga pangyayari at naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ng anumang usapin ito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang inyong host, mga editor, ang Bisayang Disor, si Kuya Wayne Laudo. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang programang issue ng lipunan ngayon pong araw ng Tuesday, ika-14 sa buwan ng Mayo, ayan, 2024. Kumusta po kayo mga kaibigan? Welcome po sa ating mga pagtalakay sa iba't ibang mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ayan, palakpakan ka kayong ating mga yung ating mga kaibigan diyan. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, ang ating pong mga kagapay sa programang issue ng lipunan, binabati po natin ang ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordios. At siyempre, si Kuyang Arnold Acevedo na mo kung ating program director ng programang Gabay at Patnubay. At katatapos lamang ng kanyang panatutunan. Original sound mode. Ayun, mayroong nisingit. Anyway, samahan niyo po ako sa ating mga pagtalakay at ang ating station manager si Alan Bordios. At sa lahat po ng ating mga kasado patrol, magandang tanghali, standby. Kung meron po kayong mga pag-uulat sa labas po ng ating himpilan at mamaya po ating bibigyang daan yan. Anyway, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at alam ko po na matagal-tagal din po natin na hindi na isa himpapawid ang ating mga palatuntunan sa marami pong mga kadahilanan. At syempre, ngayon po ay back to normal, umuli tayo. Alam niyo, marami bang mga issue na dapat po natin pag-usapan na hanggang ngayon ay mainit pa rin dito po sa programa natin sa issue ng lipunan. At hindi pa rin ho nawawala mga kaibigan, ito pong usapin diyan po sa South China Sea. Ayan, West Philippine Sea. Ayun. Na hanggang ngayon, yan pa rin ho ang mainit na pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Ano ho ba talaga ang nangyayari sa paligid natin? Bakit tayo po ay lagi na namang kumbaga ay dinadagok-dagukan itong mga Chekwa na ito? Na wala nang respeto. Sabi nga, hindi na nga nag-respeto, binabastos pa tayo. Aba, kaya tama lamang na maghigpit ang Bureau of Immigration, bagamat sinasabi ng ating mga kababayan na tila nagkakaroon ng magandang kitaan dyan sa Bureau of Immigration. Kasi nga naman, mantagan mo, napakadaling makakuha ng mga visa. Di bali sana kung galing ka ng Tacloban, galing ka ng Leyte, galing ka ng Samar, yan, mandali yan kasi yan ang probinsya ng mga Bisaya. Mga Bisaya. Kaya, anyway, mga kaibigan, ito pong mga usaping ito, napakasilan. Pero ano ba, hanggang kailan ba tayo dapat magtiis sa ginagawang yan ng mga inchik dito po sa ating bansa, na lagi na lamang tayo nangangamba, lalo na yung ating mga mangingisda, dahil nga doon sa kanilang pagharang sa mga paghahanap buhay, maging pagdala ng resupply mission natin, ng ating mga sundalo, o ng ating Philippine Coast Guard, ay lagi nilang talagang hinahadlangan. Ay hindi naman ho talaga nagpapatinag ang ating pamahalaan na madala yung supply na pangangailangan ng ating mga sundalo doon
sa dapat pagdalhan. Ano ho? Kaya nga po ito siya, sabi na naman na yung civilian mission natin sa West Philippine Sea ay haharangin na sinasabi. Haharangin at haharangan ng China na nagpadala na ng 30 barko sa Scarborough Shoal. Ano ho? Ano ba talaga? Ito pong mga inchik na ito, mga kaibigan, kaya nga sila nagsusumikap na makapanakop, makapanggulang, kumbaga, doon sa mga lugar, sa mga bansa na kayang-kaya nilang, sabi nga dagok-dagukan. Kasi nga ang kanila pinagmamalaki, sila ay malaking bansa, sila ay mayroong mga sophisticadong mga gamit, pero hindi naman dapat ganun. Dapat magkaroon ng respeto. Kung ano ang sa inyo, sa inyo. Kung ano sa Pilipinas, yan na sa amin. Ano ho? Hindi yung sa amin, gusto sa inyo pa rin. Grabe talaga. Ito pong issue na ito mga kaibigan na sinasabi na magdadala po ng supply. Ito pong ating mga kababayan. Ito po yung mga civilian, ano ho? Doon sa mga kababayan natin, sa mga sundalo natin, na sinasabi at nangangamba na naman na maaaring harangan o harangin ng China Coast Guard ang magdadala ng mga supply sa ating mga sundalo. Ito ho mga kaibigan, ang China, saan ba nagsimula kung pag-uusapan natin ang komunismo? Hindi ba? At ano ba ang ugali na mayroon ang mga inchik? Hindi ba? Ugaling traidor. Nag-uusap, pero pag talikod, lahat ng marites at marisol ginagawa nila. Sisirain, dadagok-dagukan. Kumbaga, ito yung mga traidor. Kaya nga dyan nagsimula yung komunista sa China Na habang nag-uusap sa mga namumuno, may pinag-uusapan na magkaroon ng maayos na usapan, lalo sa katahimikan, kaayusan ng ating paligid at ang ating bansa. Ang nangyayari ho, iba naman ang ginagawa ng kanilang mga kasama. So, di ba traidor, mga kaibigan? Yan ho. Kaya nga dyan nagsimula ang komunista sa China na naandito ngayon sa ating bansa. Yung konsepto na kinuha ng namuno, ng leader, ng komunista, ay galing po ang aral niyan sa China. Di ba? So, anong maasahan ho natin? Na yan ay maging tapat sa anumang usapan. Nakita naman ho natin na nanalo tayo dun sa protesta. Pero ayan ba ay sinunod nila? Ang problema naman sa United Nations, matapos magpalabas ng pabor sa Pilipinas, yung usapin, ay bakit wala hong magawa ang United Nations na patawan ng parusa ang China? Di bali wala rin pala yung nasabing kautusan, yung arbitral tribunal. Di ba? So dapat pumasok yan yung International Criminal Court sa ganyang issue. Bakit? Aba ay matindi ang paglabag sa human rights ang ginagawa ng China. Hindi ba nakikita yan ang mga narariyan sa International Criminal Court sa ibang bansa? Ang daming mga paglabag, pero ano ginagawa nila? Bakit hindi nila mausig ang China sa ginagawang yan? At hinahayaan lang. Sa madaling salita, ay malamang baka namang kasabwat din sila dyan sa kanyang pamamaraan. Ano ho? At pagkatapos pag-iinitan, yung dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, na ang kanyang tagapagsalita ngayon dyan sa ICC, itong dating senador. Ngayon ay giipal naman itong si Trillanes. Di ba? Ayan ang tarang tagapagsalita ng ICC, International Criminal Court, si Trillanes, dating senador. Sa halip na kung ano matutulong sa bansa natin, sa mga problema na nangyayari, siya ang nagiging
abogado ng mga naandyan sa Senado. At lalo na po yung sa issue ng International Criminal Court doon sa drug war dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ho? So, nagpapakitang gilas kasi na naman next year ay magkakaroon na naman tayo ng midterm election, national and local election. So, siyempre, malay mo nga naman, makatsamba na naman yung tao, sayang din ang milyones na kikitain dyan sa Senado. Ay napakalaki na sweldo dyan. Sa Senado, milyon na pinag-uusapan dyan, hindi lang barya. At maging sa Kongreso. Kaya ngayon, nag-uumigting ito si Trillanes at umiepal para nang sa ganun ay muling manatili sa kaisipan ng taong bayan. Aba, ito pa pala. Si Trillanes buhay pa. O, di ba? Pero pagdating din sa kapakanan ng taong bayan, ng mamamayan, kung ano ang maganda, ay na hindi nga natin marinig kung ano ang kanyang komento dito sa ginagawang ito ng China O, di ba? Maaaring siya nga nasa likod niyan. Doon sa mga pangyayaring yan. Yan ba Trillanes alam mo ba yan? Dahil yung mga panahon ko ikaw ay senador, aba nag-ilang beses ka pa balik-balik yan sa China. Nung dating mga nagdaang administrasyon. Lalo na yung administrasyon ni dating Noynoy Aquino. Anyway, mga kaibigan, nagpadala na ang China ng 4 na malalaking barko ng China Coast Guard at 26 maritime militia upang harangin ang civilian mission convoy na magpaplanong maglayag sa Scarborough Shoal upang maglagay ng mga boya sa nasabing teritoryo sa darating na 15 hanggang 17 ngayong buwan ng Mayo. Ito ang nabatid nitong Lunes ni Ray Powell, Director at Sea Light Maritime Monitoring, sa mensaheng ipinosti nito sa dating Twitter, kung saan plano ng China Coast Guard at Chinese militia men na harangin ang tinatayang 2 malaking bangka ng atin ito, coalition at 1,000 pang mga bangka ng mga mangingisda na nakiisa at makikisa sa nasabing okasyon. Inihayag ni Powell na ito ang pinakamalaking blockade ng China sa Scarborough Shoal kung saan agresibo itong inaagaw sa Pilipinas ang Scarborough Shoal na nasa 124 milya lamang ang layo sa Masinloc, Zambales. So ang lapit ito. Atin ito. Di ba? Kaya lang, ang nangyayari nga, yung sinasabi ko po sa inyo mga kaibigan, ito pong ginagawa ng China ay talagang hindi ho katanggap-tanggap sa atin. At dito nga mga kaibigan, ayon naman kay Rafaela David, co-convenor ng atin ito, coalition, na walang atrasan at tuloy ang kanilang paglalayag patungo sa Scarborough Shoal sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa naturang teritoryo. Ang mga organizers ng volunteer convoy ay magdadala naman ng pagkain at fuel sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nabatid na ito ang ikalawang pagkakataon na maglalayag ang ating ito patungong Scarborough Shoal upang igiit ang karapatan ng mga Pilipinong sa ating soberenya. Tama naman yan Kaya nga dito mga kaibigan, ito hong mga nangyayaring ito. At marami rin sa ating mga kababayan na sa ngayon kasi hindi na uso yung bayong Di ba Kuya Arnold? Yung makapili. Kaya dito natin nalalaman yung iba nagkikaray doon sa issue na para bang gustong udyukan ng ating pamahalaan na kumbaga tayo pumalag na. So may plano ng ating pamahalaan na muli magsagawa ng reklamo na naman. Reklamo na naman
ay yun nga nauna, hindi nga kumibo yung United Nations tungkol doon sa desisyon na pabor sa Pilipinas, yung nasabing hatol. Pagkatapos ngayon, ito. Ayan, magandang umaga kay Kuya Jess de la Cruz. At happy viewing and watching. Happy viewing din. At happy watching kay Kuya J. Martin. Ayan, ang ating technical director. Kay Kuya Lando Luto. At siyempre kay Kuya Hans Aceveda Namuko. At sa inyo pong lahat mga kaibigan. Ito po kasi tinatalakay po natin upang mabuksan po ang kamalayan ng ating mga kababayan kung ano ang mayroon at ano ang magagawa ng bawat mamamayang Pilipino doon sa mga usaping yan. Bagamat tayo ay medyo malayo doon sa nasabing lugar, pero ang ating pagmamalasakit at suporta ay hindi natin pwede pagwalang bahala at pabayaan. Kapagkat teritoryo pa rin ho natin yan, yung mga lugar na yan. Kaya nga itong mga enchik na ito, kung ano-ano pinaggagawa. Noong mga nakaraang linggo na mataan, may mga barko sa Tawi-Tawi. O, di ba? Talagang kasi sila, sa lugar nila, sa dami ng kanilang populasyon, talagang marami na rin ho ang nagugutom sa kanya. Akala ba ninyo? Marami yung mga mahihirap din na Chinese sa kanilang bansa. O, kaya sila gumagawa ng pang-aagaw ng teritoryo ng may teritoryo o pang siguro meron silang may pakain. Pero mali na pamamaraan, ano ho. Kaya nga itong mga Chino, bagamat sabi, marami tayong mga kaibigan ng mga Filipino-Chinese at ang suporta ng simpatya niya nasa Pilipinas din. Kaya nga lamang, siyempre, yung iba na ito nga naging controversial issue, yung sinasabi marami mga Chinese nationalities na nag-aaral sa ating bansa. At yung iba naman, kaya nga ngayon nasa balag din ng alanganin ng Bureau of Immigration dahil nga sila nga naman ang dapat mag-imbestiga dyan kung bakit yung mga insik na yan nakapag-aaral dito sa ating bansa. Bagamat ang ating bansa kasi marami yung mga foreigners, mga foreign nationals na mga nag-aaral dito. Pero ngayon lang ho, dumami ng dumami ito pong mga Chino nag-aaral sa ating bansa. Bagamat nung araw pa, sa kabataan pa namin ni Kuyang Arnold, marami na ho mga foreigners, mga foreign nationals na nag-aaral. Lalo na yung mga nagagaling sa, maging mga Iranian, marami mga nag-aaral sa atin dito niyan. Mga Indian, di ba? Yung mga Bombay na yan, marami nag-aaral nung araw pa. Hindi na ho bago. Kaya nga lamang ngayon, itong huli nagkaroon po ng mabigat na issue, yung usapin tungkol dyan sa West China Sea, na West Philippine Sea, ay dumami ng mga estudyante dito sa ating bansa. Ngayon, kung ang pakay niya ni talaga makapag-aral lamang, kung anong gusto nila pag-aralan ng kurso sa ating bayan, ay okay lang ho. Pero kung sila ay naan dito, habang nag-aaral, meron pa silang mga panibagong assignment o kaisipan na dapat nilang malaman kung ano ang meron sa Pilipinas, at pagkatapos sila ang tumatayong mga espiya, ay hindi ho maganda. Ano ho? Unang-una na pag-aaralan nila ang ating mga kultura, yung ating lingwahe. Kaya sa ngalan ng salapi, ayun, sa ngalan ng salapi, may kumikita at pinagkakakitaan yung mga estudyante, siyempre, malaki ho ang halaga na binabayad niyan. Bagamat nagkaroon po ng iba't ibang mga reaksyon yung ating mga kababayan at gang din sa mga tanggapan ng ating pamahalaan dahil ang pangamba, baka damulan tayo ng mga turista, ng mga Chino. Ito na nga ang nagiging problema. Hindi naman ho natin talaga hangad na sila ay higpitan kung sila ay talagang legal, lehitimo ang kanilang mga dokumento at dumaan sa tamang proseso. Pero kung bakit naghihigpit at maghihigpit ang ating gobyerno, ay kasi ang sasabi ng ating mga kababayan, ang dapat nagbibigay ng visa ay ang Foreign Affairs, ang ating Department of Foreign Affairs, hindi ang Bureau of Immigration. So ngayon ang issue ngayon na mainit Bakit nga naman ganun? Di ba? So, pagka may kakaibat dyan na pera,
ay natural lang na talagang mabilis lang ang proseso. At sa totoo lang talaga, aminin natin sa hindi, yan po ang nangyayari ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan natin. Ang talagang malaking korupsyon na nariyan na hanggang ngayon na hindi pa rin masugpo. Siyempre, wala ka naman nagreklamo at wala namang nagsasabi, si ganito, tumanggap ng ganun. Wala namang aamin din dyan. Ay yung mga tao na napabura, natural, hindi na magre-react yan. Para magsabi pa na, nagbayad ako ng malaking halaga hindi na magre-react yan dahil ayos na yung dokumento. Pero ang katotohanan, ang kumikita, yung mga taong involved doon sa mga iba't ibang anomalya ng pamahalaan natin. Hindi mismo ang gobyerno ang kumikita, hindi ang pamahalaan natin ang kumita. Yung mga taong nasa likod ng iba't ibang korupsyon. Kaya nga napakahirap. Ultimo nga simpleng dokumento kailangan mong kunin sa mga lokal na pamahalaan na mga permit sa bawat negosyo. Ang daming pasikot-sikot, ang daming kailangang mga requirements. Ay natural lang naman yan, magkaroon ng mga requirements. Pero talagang sa maliit na hanap buhay, pagkatapos sisingilin mo ng malaki, talagang sino ang yumayaman? At sino bang nahihirapan? So ito, kaya nagkakadugtong-dugtong ito ng mga isyong ito sapagkat yan po ang nagiging daan kung bakit yung iba ay yumayaman dahil sa korupsyon. Yan ang mga tao na wala nang ginawa kung hindi pagkakitaan ang kanilang posisyon. Kaya hari nawa, ito pong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang paigtingin. Parang naging sabi nga kumapit na sa balat. Talagang tumanim na yung mga nakaugalian na gawain ng mga ilang empleyado sa ating pamahalaan. Ang programang isyu ng lipunan, hindi po ito kalaban ng ating pamahalaan. Tayo po ang nagbibigay ng mga tamang impormasyon sapagkat kung iyo po matandaan nung isang araw, nagkaroon po ng pag-uusap ang Philippine Presidential Communication Office sa Meta ng Facebook dahil nga po sa lumalaganap na mga fake news. Yan, mga fake news na kung sino-sino na. Kaya nga ito ngayon, siguro dahil meron naman tayong bagong PNP chief, dapat pag-aralan muli yung naging direktiba ng dating PNP chief, Acorda, na talagang ang direktiba na yun, kung hindi ako nagkakamali Kuyang Arnold at Kuyang Alan Bordillos, na sinasabi, kinikilala ng Philippine National Police ang mga vloggers as media. As media. Di ba? Yun naman, siguro, kung ano man ang kanilang pananaw tungkol doon sa ating mga naging vloggers, wala namang masama dyan. Ang kailangan lamang, kasi halimbawa, ako gusto kong maging vlogger. Siyempre ako ay nasa media, so alam ko yung code of ethics and ethical standard as media practitioner, as journalist. Pero yung natuto lang mag-live sa Facebook, nag-video na, okay na, ano ang kalamay niya pagdating sa tamang trabaho ng media? Wala. Kaya yun ang dapat inaalam din. Mantakin ho ninyo sa Facebook, madali ma-access ng mga kabataan kung ano-ano mga nakikita na hindi maganda. Kaya dapat mga parental guidance paano masusubaybayan ng mga magulang ang kanilang mga minor de edad na anak? Kung may kanya-kanya mga cellphone yan at mayroong mga load yan. So yung mga bata, very curious yan. Nag-u-open yan kung ano-ano mga bubuksan nila. So may pagkakataon, minsan nga, naglalaro ka ng halimbawa, kagaya sa akin, minsan naglalaro ko sa online sa chess. Bigla may sisingit na kung ano-ano mga palabas. Di ba? So yun ang sasabi ko, na dapat yan ang bantayan ng Meta, ng Facebook, na bakit may mga commercial na gano'n, sumisingit. Diba? Sana kung makakatulong sa ating bansa, sa ating ekonomiya, yung mga sinisingit na commercial, ay minsan hindi kagandahan. Yung mga sinisingit na mga palabas, Kaya yung mga bata, mantakin ho ninyo, last week lang, kung inyo pong nabalitaan, na parehong minor de edad,
elementary student, ha? Nakita sa likod ng kanilang paaralan na nagagawa ng 7. O, di ba? Di ba mali yun? Sa murang edad, nang dahil nga po sa Facebook, sa YouTube, nakikita nila yung mga hindi magandang panuurin. Kaya yan ang dapat binabantayan ng Facebook, hindi yung mayroong mga programa na magaganda kung ano ang pinagagawa naman ninyo. Ano ho? Ayan, magandang umaga kay ayan, si Asya Namuko. Ayan, kay Maring Del, sa ang ating assistant. Ano yun, si circulation manager. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Ito po kasi mga bagay na itong binumusan ng issue na ito ay para sa kamalayan ng ating mamamayan. Kagaya nito, isa namang issue ngayon. Kanina nasimulan natin, ito pong sinasabi na maaaring harangin. Bagamat, harinawa. Kung naano yung presensya ng mga barko ng China, karagatan na dadaanan ng ating to coalition, ay walang problema ro. Pero pag kanilang harangan, para wag makapagdala ng kanilang tulong doon sa dapat pagdalhan, ay hindi ho tama yun. Mali na ho yun. Ha? Isa pang maiit na issue mga kaibigan. Ito pong sinasabi na itong mayor na ito ng Bamban, ay matagal na hong issue to. Noong nakaraang buwan pa na sinasabing yung POGO, ito yung Philippine Offshore Gaming Operation, dyan po sa Bamban, Tarlac. Na tahasang sinabi ni Bamban Mayor Alice Guo na nagninegosyo at nagsusumikap upang gumanda ang buhay kasabay ng pagsasabing wala siyang kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Diba? Ayon kay Guo, bago pa man siya pumasok sa politika ay maroon na silang kabuhayan at pera kung kaya't hindi na niya kailangan pang pumasok sa anumang illegal na nangyayari sa POGO. Anya, pera ng kanyang pamilya sa pagninegosyo na hog racing industry at malalapit na kaibigan ang kanyang ginamit sa eleksyon at nagpanalo sa kanya at hindi ang pera ng galing sa POGO. Hindi siya mananalong alkalde ng Bamban sa kanyang unang pagsabak sa politika kung masama ang kanyang record. Anigo, malinis ang kanyang konsensya. Sa katunayan, bago pa man siya sumabak sa politika, ay kanyang sinakripisyo ang ilan na kanyang mga kumpanya at negosyo dahil sa usapin ng conflict of interest at batay na din sa hinihingi ng batas. Katunayan ni Guo na anuman mayroon ang kanyang pamilya ngayon ay kanila itong pinaghirapan at hindi galing sa anumang illegal na gawain. Dagdag pa ni Guo na wala siyang balak na konsentihin at suportahan ng anumang masama at illegal na gawain at pagmamalabis sa ibang tao. Agad siyang nagsagawa ng investigasyon at hindi niya pinanigan o hindi niya pinigilan ang anumang uri ng raid na isinagawa ng mga otoridad sa compound. Handa din siguro na magpagtulungan sa anumang investigasyon katulad ng sa Senado na aid of legislation upang mabigyan ng linaw ang ilang issue dahil dyan sa POGO. Ayan, ako. Yung POGO na yan, minsan sabagay, masarap naman talaga ang itlog ng POGO. Ano ho? Ayan. Yan kasi kung nalala din po ninyo, yung tungkol sa POGO na yan, maging dyan sa Pasay, hindi rin ho kalayuan dyan sa City Hall ng Pasay, sa lungsod ng Pasay, yung POGO, na ginagamit mga na front, ang POGO, at pagkatapos niya rin din pala hong katayan sa loob. No? Anong katayan? Baboy. Ayan. May mga illegal din ho sa loob na ginagawa yung mga operator at mga kasabwat nito. Ayan. Kaya nga dito, paano po makapagsisimula
at maging legal ang isang negosyo katulad ng Pogo kung wala hong kapahintulutan ang mga lokal na pamahalaan. Sapagkat yan po ay kukuha ng permit business permit sa LGU. Magmula sa barangay at ganon din sa munisipalidad. At kukuha rin ng certification galing sa Bureau of Fire Protection. So, marami hong ahensya ang magbabalidate dyan. Ngayon, kung mangibabaw ang pera, yung validation na dapat may patupad ng tama, ay sigurado pag nasilaw sa pera, sa salapi, ay tama na lahat yun. Matik na, approved. Sabi ni ang ating station manager Kuya Alan Bordius, approving without thinking. Diba? Approve na, kahit na wala lang isip-isip pa. Kasi bakit? Ang lagay okay na Yan ang masaklap na katotohanan dito po sa ating bansa. Kapag malalaking mga negosyo at mga negosyante ang nasa likod ng mga negosyo na yan, nagiging automatic. Pero pagka maliit lang, pangkaraniwan, magtatayo ng maliit na sari-sari store, ang daming mga kailangang pahirap na dadaanan. Kukuha ka ng certificate of sanitation certificate, kukuha ka ng Bureau of Fire Protection certificate, at kung ano-ano pa. Pero ang tindahan mo, tenda ka lang ng suka, asin, asukal, bigas na per kilo, kung ilang peraso lang ang paninda. Ayun na. Kaya mas kung mamumuna ka 10,000, ang babayaran mo pagkuha ng business permit ay halos 20 mil. Di ba? Samantalang yung paninda mo, ganun lang, mga tuyo. Di ba? Yun ang sasabi ko. At katakot-takot na mga dokumento ang hahanapin sa iyo. Kaya kung magiging makatotohanan lamang yung ating gobyerno, okay po sana Wala naman hong masama na talagang maging legal ang lahat ng hanap buhay. Bakit ito ang hindi? At ang magikinabang ang taong bayan. Ang problema nga minsan Kaya nga yung akala ba yung red tape, wala na. Naging lusaw na. Yung red tape, hanggang ngayon, pula pa rin talaga At tapos makikita mo yung pagdating mo sa opisina, may mga tanggapan po, minsan naobserbahan ko po, personal ko po naobserbahan, pupuntahan mo. Hahanapin mo si Hepe. Halimbawa sa PNP, Philippine National Police, o kaya sa Bureau of Fire Protection, o anumang tanggapan na mayroon kang sadya sa isang opisyal. Pagdating doon, ay may tatanong kang tao. Sabihin andali lang ho. Alamin ko kung andyan si Hepe. Paglabas na galing sa opisina ni Hepe, kung sino man yung official na yun, sabi ni Hepe, wala daw siya di ba? Wala daw siya, sabi ni Hepe. Umalis siya. Kaya nga minsan, halimbawa sa LTO, pagdating ng mga parokyano at wala kang talagang kilala sa loob, yung mga nag-a-apply ng driver's license, nag-a-apply ng panibagong renewal ng rehistro, pag wala kang direktang kontak at wala kang masyadong baon, siguradong mababaong ka kung gaano kahabang oras ang iyong ubusin. Yan po yung Good morning kay paring Dennis, kay Kaduni Alam ko may pasalubong ka. Siguro kahit mga kanggaro pare, bahagyan mo kami ni Kuya Arnold na muko dito. Kanggaro lang, alam ko galing ka sa Australia Good morning kay okay, maring LB Herona. Alam ko yung mga nakayong mga ito, pare-pare yung mga professional na kaya medyo hindi na masyadong si paring Dennis ngayon, si Kadune, hindi na masyadong papasal-pasal na lang yung mama. Abay, nasa Sydney, Australia. Sa ko na nga ba Pare, ang kanggaro huwag kalilimutan. Naghahanap din si paring Bing. Kahit man lang kanggaro. Masarap daw at tapan ng kanggaro Alam ko dyan sa Australia, yan ang isa sa mga kilalang hayop Kanggaro. Good morning sa iyo dyan. Anong oras kaya dyan? Kadune, dyan sa Australia ngayon. Alam ko medyo ahead dyan o late ba na ng ilang oras dyan. Dito sa Pilipinas, ang oras natin sa ngayon ay alas 11:24. At hindi ko lang alam kay Kaduni dyan sa Australia.
At pagbalik mo, wag mong kalilimutan ha, yung mga pasalubong, alam mo na. Kami naman paring Bing Plaso, si Kuyang Arnold Namuco, si Kuyang Alan Bordillo. Hindi kami masilan. Kahit na yung tapang kangaroo, okay na yun. Kambing? Sa bagay, meron din kambing doon. Kaya lang, magaganda yung mga, yung uri ng mga kambing dyan. Mamahalin. Dito sa atin, kaya lang, pagdating doon sa lasa naman, ayan, hindi mapag-iwanan ng ating mga native na kambing dito sa Pilipinas. Kahit na kasi meron kami mga, alauna, 26 ng hapon. So, lamang sila sa atin ng 2 oras. Tama ba? Oo, 2 oras nga. Kasi, dito sa atin, may mga kambing din po kasi kami na inaalagaan sa bundok. Yung mga imported, kasi mga imported na kambing, sila yung mga walang sungay. Walang sungay, pero malalaki ang bulas ng mga kambing nito. Naman, maganda ang presyuhan. Mantagay mo, isang barakong kambing, pagka medyo talagang nasa tamang edad na, ang bentahan, 10,000, 12,000 pesos, talagang mahal. Kasi ang karne ng kambing ay pumapalo sa ng 700 pesos per kilo. Per kilo talagang mataas ang presyo. Ito kasi yung kambing, ito yung hayop na hindi kumakain ng kung ano-ano mang mga dumi. Ano ho? Unlike sa ibang mga alagang hayop, kaya ng baboy. So, may kailangan ng mga feeds. Kung backyard lang yan, so kung ano may pagkain mo dyan, pwede. Pero yung kambing, ang kadalasan kinakain yan mga damo. Bakit ko na nasabi yan? Kasi may mga alaga po ako kung kambing. Ang pinapakain ko, yung mga talbos ng ipil. Yung ipil-ipil, mga dahon yan. Maging yung dahon ng kakwate. Maging yung dahon ng saging. Kumakain sila niyan. Yan ang paborito nilang kainin. Yan, maging yung balat na hinog na saging. Kinakain nila yan. So, itutuwan talaga. Isa sa pinakamalinis na alagang hayop ang kambing. Ano ho? Pero kung dating naman sa iba pang alaga, masarap din naman. Pero ang kambing talaga, malinis siyang kainin. Kaya may mga kabayan tayo na ayaw nilang kumain ng mga baboy, mga biik. Pero sabi nga, masarap naman ang lechon Masarap ang lechon. Anyway, oras po natin, alas 11:27. At ang oras na yan, nahandog po sa atin ng KBS RNN News. Ang himpilan at ang pahayagang balanse at totoo. Ayan. Balitang kasado. Balik po tayo sa ating mga tinatalakay, mga kaibigan. Ito pong mga nangyayari sa ating bansa na bagamat sinasabi tayo ay may kakampi na G7, kung ano man yan. Yung mga yan, nagmamasid lang naman Nagmamasid lang naman sila. Diba? Hinaharangan yung ating Philippine Coast Guard ng dalawang Chinese Coast Guard anong ginagawa ng G7? Nanonood lang sila, tingnan mo, parang nanonood ng pelikula. Diba? So, yan ho mga kaibigan, at may nagsasuggest pa nga sa atin na sinasabi, bakit hindi gumanti yung ating Philippine Coast Guard sa ginagawa ng China Coast Guard na yan? At ang gamitin daw ganito, wag naman. Pero ang advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay wag. Kasi tayo ay sinusubukan lamang yan. Pagsubok lamang yan yung mga ginagawa ng China. At bukas makalaw, matatauhan din yung mga yan. Oo, matatauhan din yan pagdating ng panahon. Ang ginagawa nila pang gigipit, pang-aapi sa mga bansang maliliit. Bukas makalawa, malay mo, sabi nga karma is real. Diba? Karma is real. Malay mo, ginagawa niyan sa West Philippine Sea. Biglang ngayon nagkaroon ng dilubyo dyan, na wash out lahat ng kanilang mga barko, pati yung kanilang artificial island. Mura, Sabi ni Kado 100 pesos lang per kilo ang karne ng kambing. 2.5 dollars. Australian dollar. Dito sa atin pare, 700 na ang karne ng kambing. Kaya nga yung kaparaso,
kakain ka ng, halimbawa, yung papaitan. Ano ba yung mga luto ng kambing? Alam ko, papaitan, kaldereta. Pinakamabang order, mga 3 buto. 250 o kaya 200. Grabe. Talagang wala Puro mga dito, puro pataas ng mga bilihin. Wala na tayong makita ngayon, puro pababa. Maging daw sa mga pinupuntahan pare, doon sa Parañaque nung araw, Kaduna, di ba marami dyan? Mga pinupuntahan dati, mga 4 kilo din. Ewan ko kung meron pa ngayon. Doon sa Parañaque kung magkaano ang isa. yung mga maano dyan, sa palipaligid ng San Dionisio. Anyway, mura lang sa kanila. Equivalent ng 100 pesos per kilo. Dito nga sa atin, yung isda ngayon mas mahal pa sa karne ng baboy minsan Talagang, ewan ko, kung kailan matutupad yung 20 pesos na presyo ng bigas bawat kilo. At isa pa, ito pa nagkaroon naman ng hindi kagandahang balita dahil yung kadiwa, di ba, sinabi natin kadiwa nung araw, kung kayo po ay familiar doon sa kadiwa na tinatag ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung kadiwa, isa sa mga takbuhan ng ating mga kababayan para makabili ng mas murang halaga ng bigas, ng gulay, di ba, pagkakailangan pang araw-araw na talagang pagka sinabing may kadiwa bibili, garantisadong mababa ang presyo. Ito mga dagdaang linggo, marami naging biktima ng kadiwa. Sana, ito ang dapat imbestigahan ng ating Department of Agriculture o sino ang mga taong gumawa ng anong kahalayan, kalukuhan. Mantagan na nagpila yung ating mga kababayan dahil ng pagkaakala na makakabili sila ng bigas na halagang 30 pesos. Na yun ang mababa na. Yung pala, yung halaga ng 30 pesos na yun, kalahating kilo lang pala yun. At yung 1 kilo, mantakin ninyo, 1 kilo na binibili, ito po yung well-milled rice, 50 pesos. Di ba nang bumili ka sa mga commercial store ng ganong presyuhan? Wala talaga. Mayroon na naman nagsamantala at mayroon sigurado may kumita na naman doon sa ganong sistema. Dahil sa kagustuhan na pagkakitaan ng ating mga kababayan. Itong mga ilan natin nasa pamahalaan ngayon, wala na itong nakita kung hindi pagsamantalahan yung ating mamamayan Kung paano sila makapanglamang sa kapwa. Di ba? Ayun ang maganda, kaya nga talagang isa yan sa mga nagiging problema sa atin dito. Salamat parang Dennis Heron doon sa informasyon na sa Australia, full support ang gobyerno sa mga sinasaka at mga magsasaka. Tama. Yan naman talaga ang dapat pinaprioritize ng ating pamahalaan. Kasi dito po sa bansa natin, marami po dito ilang milyong hektarya ang unirrigated. So, ibig sabihin, walang supply ng tubig. At yung iba, nagkakaroon ng irigasyon, limitado rin. Kaya nga pagdating sa taniman ng palay, ay napakahirap na makapag-ani ng maayos. Bakit? Lalo na yung mga lugar na umaasa lamang sa panahon ng tag-araw, tag-ulan at tag-ulan para magkaroon ng pananim, makapagtanim ng palay. Ang problema, pagka umulan naman dito sa bansang Pilipinas, ang ulan ay talagang sobra-sobra naman ang dami ng tubig. Kaya nga, kadalasan sa ating mga magsasaka, mga magtatanim natin, ay umuutang pa yan yung kanilang puhunan. Halimbawa, para magkaroon sila ng pananim, uutang sila ng kung magkaano ang halaga para makabili ng palay na maaari lang gamitin pang punla. Di ba? So, pagtapos na may hasik yung palay para maging punla, ang gagawin sa sunod naman yan, habang inaantabayan, hahanda naman yung pagtataniman na lupa. Siyempre, kung yan ay makapal ang damo, kinakailangan mo yan tabasin, kinakailangan mo yan araruhin, kinakailangan yan suyurin, hanggang sa yan ay gumanda at lumambot ang lupa. Paano kung walang ulan, walang tubig? Napakahirap pag-araro, okay lang, kakayaan na ba kahit paano.
Ay paano pagtanim ka na ng palay, sa ano, walang katiyakan na mabubuhay yung pananim na yan sa panahon ng tag-init. Kaya isa yan sa napakalaking problema ng ating bansa. Kasi sinasabi nga nung mga nagdaang panahon, mga nagdaang dekada, ay ang ating bansa isa sa mga talagang napakaganda ng produksyon ng ating agrikultura, partikular po ang palay. Pero habang lumilipas ang panahon at nagbabago ng administrasyon, lumiliit, kumukunti ang taniman ng palay at ang dumadami mga subdivision. Oh, di ba? Tama o mali? Yan, yung mga land conversion, kaya nga minsan may mga kwento na may naibahagi sa atin. Ayan, tama yung sabi ni Kadun ang ginagamit nilang makinarya dito sa pagkasaka ay lahat makabago. Ayan, pinapagamit ng gobyerno. Hindi pa napakaganda. Yan ang mga programa na dapat binibigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Hindi yung mga programa na kung ano-ano lang. Programa para tumaas ang presyo at tumaas ang sweldo ng mga nariyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O di ba? Yung mga karaang linggo, lumutang ng iba't ibang mga pangalan, milyones ang kinikita. Samantalang yung ating mga magsasaka na nagdarahop sa hirap sa buhay. Di ba? Kung alin pa yung mga nagtatanim, kung alin pa yung mga nagsasaka, sila pang nahihirapan makakain ng bigas. Totoo, hindi? O, di ba? Bakit? Kaya nga nangyayari, pagka sila ay mag-aani, may utang na naka-standby, maniningil ngayon yung inutangan, makapag-aani ka man o hindi, obligado ka magbayad. Kung hindi naman mabayaran ng isang bagsak yung nautang, hanggang kailan babayaran? Eh, may tubo yun. Kaya napakaganda. Thank you, pare Dennis, ay Kadune. Dennis Jerome na andyan po sa Australia. Maganda ito. Magandang informasyon. Thank you sa info, pare. Kapag yan ang kailangan ng gobyerno natin dito sa Pilipinas, na suportahan itong ating mga magsasaka. Kaya nga ngayon, sila ba ang nahihirapan ng gusto? Di ba? Di ba sana mga milyonaryo, walang problema dyan eh. Kasi kung wala namang bigas mabili sa Pilipinas eh, mayroon silang pwedeng mapagkunan sa ibang bansa. Paano tayo mga maliliit? O di ba? Kasi nung araw, kung naranasan ninyong kumain ng bigas na gawa sa mais, talagang, sabi nga, pag hindi ka sanay kumain ng bigas na gawa sa mais na giniling, ay tiyak. Ayan. O, kita mo? Kaya nagkakaroon ng magandang buhay eh. Yung sinasabi ni Kadune, ang mga trabahador, ang nasakahan dito ay 70% ay mga Pinoy. O, di ba? Sapagkat yung kaalaman ng ating mga kababayan, sa halip na dito na lang nila palaguin, sa pambansa na nila ini-apply. Bakit? Ay doon kasi maganda ang suporta ng gobyerno eh. Hindi ba? Parehas ang labanan kumbaga. Walang naagrabyado at walang nang aagrabyado. Kaya yan ang kinakailangan dito sa ating bansa na ganun sana ang gawin. At hanggang kailan at sino ang mamumuno na dapat ganyan ang gawin ng pamahalaan natin na ipokus ang tulong doon sa ating mga magsasaka. Sapagkat isa yan sa mga pinagkukunan ng kabuhayan talaga natin, malaki ang agrikultura natin. Lalo na po yung natin sa palay, pagtatanim. Ang irrigasyon natin, wala tayong masyadong maasahan. Lalo sa ngayong panahon ng tag-araw. Dahil talagang hirap maging yung ating mga dam, nag-supply ng tubig sa mga natin, palayan, hindi na rin makakuha ng maayos. So, lahat apektado. So, ano ngayon ang alternatibo na kinakailangan ng ating pamahalaan upang sa ganun, yung mga kababayan natin na magsasaka ay hindi na mahirapan. Ano ba mga alternative na kailangan gawin sa pagsasaka kung hindi obra ang palay? Sapagkat sabi nga ay seasonal eh. Kaya nga doon sa mga lugar na may irigasyon, nakapagtatanim po sila ng 3 beses sa loob ng 1 taon. Pero doon sa walang patubig na supply, ay maswerte sa loob ng 1 taon makapagtanim ng 2 beses. At kadalasan dyan talagang lugi. Lugi talaga ang magtatanim natin dyan. Ay, una-una, bagamat tayo ay gumagamit na rin ng ilang mga makinarya, syempre sa mahal ng crudo o diesel,
paupahan mo yung taong magmamaneho niyan, gagawa niyan. So talagang doon pa lang malaki na ang production cost na gagawin bago pa wala pang katiyakan kung makakaani na yung maayos. So isa yan na kailangan talaga bigyang pansin at paglaanan ng pondo ng ating gobyerno. Dahil ang nangyayari sa laki ng pondo ng gobyerno natin kung saan-saan napupunta. Kaya ngayong utang natin, ang utang na yan na trilyon, ang ginagawang budget ng ating pamahalaan ay halos trilyon din ang utang sa ibang bansa. Paano makakaagapay sa ating pangangailangan sa araw-araw kung hindi naman magiging produktibo lahat ng ating mga magsasaka, bagay mga mangingisda natin, apektado din sa problema natin sa El Nino. Lahat apektado, walang hindi. Kaya lang, ano ang ginagawang solusyon ng ating gobyerno para dyan sa problema ng El Nino natin? Bagamat sinasabi ngayon ng Pag-asa na medyo naibsan na ng konti ang init ng panahon ng El Nino. May pagkakataon na bigla lang uulan, bigla lang babahain yung kalsada. Ano po, mga kaibigan. Oras po natin na 41 minuto makalipas ang ikalabisa ng tanghali. Kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Issue ng Lipunan. Ako pa rin po ang inyong napapakinggan at napapanood, ang Bisayang Tisoy. Na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamalaki lamang ang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Parang ayaw maniwala. Di ba halaka? Sige. Anyway, kaibigan, thank you very much kay Kadone, ating kumpadre na nandiyan ngayon sa Australia. Sa mga impormasyon, ito po yung mga impormasyon na napakahalaga na kung ang mga namumuno sa ating gobyerno, kung meron man nakamonitor dyan, kahit isa man lang, na magkaroon kayo ng idea, siguro i-suggest ninyo sa ating mga naanya sa Department of Agriculture. Yan. Diyan ay sa atin, Pinas, ay may 3,000 kilo ng mangga ay nabulok at tinapon lamang. Dito, pagkalamang ko ay binili ng government ang mga prutas. Then meron silang cold storage para doon in-stock kung wala na. Ayun. Yun maganda. Ayun yung sasabi ko sa iyo mga Kadune, parang Dennis, Yun kasi, ang gobyerno dyan sa Australia, very supportive sa kanyang mga mamamayan. Anumang production na kanya nang ginagawa, as long as ito ay tama at legal, na anong kanilang suporta financially. Tinutulungan nila yung kanilang mga kababayan. Dito sa atin, hindi. Kaya nga minsan, mapapansin mo, sa palengke, nakita mo kalahating kilo, 50 ng mangga. Pero doon sa ilang mga probinsya, 1 kilo, 10 piso. Pinamimigay na lang yung iba. Kaya nga malaki ang lugi ng mga nagmamangga din. Yan lang halimbawa sa mangga na rin, nababanggit din natin ng mga prutas. Ang mangga, ang mangga seasonal din yan. Maliban kung meron kang mga gamot na pwedeng i-spray dyan para mapabilis na mamulaklak, bumunga, so abantayin mo rin. At syempre, pinag-uusapan natin dito, gastos din. Gastos pa rin. Hindi naman po pwede mag-spray ka lang dyan na sabon lang ang panlabang i-spray mo sa taas ng mga sangan yan. Yung tao na mag-i-spray doon, babayaran mo rin naman yun. So, sabi nga, yung production cost ay napakalaki. Simula pa lang, wala pang katiyakan kung bubunga ba yung tanim mo ng maayos, may babalik ba yung nagastos. Yan. Ang nangyayari sa Pinas ay sariling sikap. Talagang sariling sikap na lamang. Sabi nga ng ating mga kababayan, the will to survive. And I will survive. Ganun na lang siguro ang mangyayari dyan. Kasi nga, yung ating pamahalaan, kung meron man nasusuportahan minsan, iilan lang. Hindi lahat ng ating mga magsasaka na bibigyan ng pansin. Lalo na yung mga kababayan natin, yung ating mga magsasaka ng mga katutubo. Isa pa yan, na-issue ngayon. Yung ating mga magsasaka, karamihan na lalo yung mga katutubo natin. Ang hanap buhay niyan, magsaka, ay kung malapit sa dagat, mangisda, paminsan-minsan, Pero ano ho nangyayari sa mga lupain na mga tinataniman ng ating mga kaubayan ito, ng ating mga katutubo? May darating na isang negosyante, asindero,
mayaman, napagtripan, nakonsuldahan yung lugar. Ano ang gagawin? Ayan. Kaya nga yung ating katutubo, meron nga tayong tatawag na yung National Commission on Indigenous People, NCIP. Ano ho ang pakay? Ano ho at bakit po binuo? Bakit na-create yung NCIP na yan? Para saan yan? Yan ba ay para sa proteksyon ng ating mga katutubo, mga tribals natin, o proteksyon yan doon sa mga magiging negosyante na nangungursunada ng mga lupa ng may lupa? Oho. Marami na po sa ating mga katutubo ang nawala ng sinasakang lupa na minana pa nila sa kanilang mga ninuno, yung kanilang mga ancestral domain na dapat na kinabangan ng maayos dahil doon sa mga ilang mga negosyante at kinakasabwat yung mga lokal na pamahalaan para pagkinabangan yung lupa at mawala ng pagkakakitaan yung ating mga maliliit na mamamayan. Ano ho? So isa yan. Kaya napakasalimuot na mga nangyayari sa ating bansa. Pag pinagdugtong-dugtong mo itong mga ito, makikita mo ano ba talaga ang direksyon at ano ang programa ng gobyerno na nakaline up para sa ating mga kababayang ito. Para saan ba tutungo sa hinaharap ang ating bansa? Sapagkat marami na nakaline up dyan ng mga yung mga sinasabi ang ating gobyerno, yung poverty alleviation program. Noon pa yan, matagal ng panahon yan. Pero ang katotohanan, naipatutupad ba ito ng ayos? Nakikinabang ba yung mga kabayan natin sa mga programang yan? Di ba? Minsan nauubos na yung oras ng mga senador natin sa pagtalakay ng mga kung ano-anong mga issues sa Senado. Na di ba sila maubos ang kanilang oras maghapon at the end of the day, at the end of the month, kwarta. Di ba? May kita sila. Nalaki ng sweldo ng mga senador, milyon. Di ba? Kaya kung mag-ubos na sila ng sinasabi nga ng isang abogado na yung puro investigasyon sa Senado sa mga issue, nauubos lang at pagsasayang lang ng oras. O, di ba? Yun naman, siguro, ibang sabihin ng mga senador, bakit? Kung maubos na maghapon namin dito, wala namang problema sa amin. Malaki naman ang kikitain namin dito. Malaki naman ang sweldo namin. Di ba? So, yan. Kaya nga, sa dami ng mga batas natin sa ating bansa, ang kulang ay ang proper implementation ng mga ito. Sa agrikultura, ang dami natin mga batas dyan, mga programa para sa magsasaka natin, sa mga mangingisda. Pero ano ang nangyayari? Hanggang programa lang. Pero ang katotohanan, pagdating do sa implementasyon, kung paano papatupad ito ng tama at tapat at ayos, matulungan ng ating mga kababayang apektado na mga magtatanim, magsasaka natin, yun ang malaking tanong. Nasaan ngayon ang aksyon ng gobyerno? Ano ho? Sapagkat hindi ho nagiging, wala hong continuity. Wala hong continuity ang mga programa. Pag bago ng administrasyon, panibago na naman ng, kumbaga sa ice cream, panibagong twist na naman tayo. Pag ang isang gobyerno, puro simula, talagang walang matatapos yan pagkatapos ng isang termino. Kung walang continuity ang mga programa na nasimulan ng naunang mga namuno. Ano ho? Bagamat itong pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, meron naman po siya mga pinagpapatuloy. Yung mga dating nasimula ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ho? Sapagkat nakita siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ba't kinakailangang baguhin ko pa samantalang itong project na ito, makatotohanan naman ito at makikinabang ito. Hindi yung kredito ng dating Pangulo, kung hindi makikinabang ito yung taong bayan. Dapat ganun ho. Wag na ho tingnan na, hindi ko programa yan, programa ng dating Pangulo yan . So kung yan ay kapupulutan ng magandang serbisyo ng gobyerno para sa taong bayan, bakit hindi ho i-adapt? Kasi naman po, ginagawa rin ng ating Pangulo ngayon, kapag nakita niya na malaking improvement niyan, kagaya itong mga kalsada natin, mga national road natin, mga tulay. O di ba? Mga infra project na yan. Na pagkaya naman natapos na lahat. Yung mga subway na yan. Pag natapos naman lahat yan, sigurado at pihado, makikinabang ang mamamayan. Ano ho? Natural lang yan. Na, ayan, may message sa akin. Natural lang daw yan na may kumita dyan. Natural yan . Sa dami ng mga commissioner . Pwede ba ang
Pwede ba hindi maulingan? Nasa kusina na nga eh. Di ba? Eh, yan ang kailangan. Ito pong nasabi ni Kadone, maganda ito eh. Na yung mga prutas na kung sakali hindi na, kaya kadalasan dito Kadone sa atin, sa Pinas eh. Napapabayaan, ultimo, kung naalala mo ninyo, yung mga nangyayari, mga sa sibuyas dati, di ba? Nagmura. Dati ang mahal ng sibuyas hanggang 800 pesos per kilo. No, magmura naman, at wala nang bumibili halos din minsan, maging sayote, maging yung carrots natin, ayun, tinatapon na sa tabing kalsada, maging kamatis, di ba? So, isa yan sa mga malaking lugi ng ating mga magtatanim, ng ating mga magsasaka. Dahil nga, wala naman silang mga cold storage na pwedeng paglagakan at paglagyan para magkaroon ng medyo mahaba-haba na pakinabangan yung ating mga gulay, mga prutas, dahil ang dami talagang kulang na kailangan pang ayusin ng ating pamahalaan. At lalo na po yung mga lokal na pamahalaan. Dapat doon po sila magkaroon ng concentration sa mga programa. Ha? O ano ba may tutulong kung kasi may mga bayan naman po talaga na wala namang sakahan. May mga lungsod na talaga wala namang taniman eh. So wala mang mga magsasaka. Halimbawa, sa Makati ba may palayan ba diyan? Sige nga. Meron mang taniman diyan sa Makati ng palay. Para wala pa ako nakita diyan na taniman ng palay. Ha? Maaari siguro kung artificial doon sa bubong. Pero kung talagang hektar-hektarya ang lupain ay tataniman, eh malamang wala pa akong napansin dyan. Ayan, kay Kasada Patrol, Kuya Lando Luto. Ayan. Dumalaw daw yung ating regional director, si Brigadier General Paul Kenneth Lucas, dyan sa Cavite Provincial Police Office. Ayan. O, kasi manakaraan, galing dito yan sa, sa Rizal. Ito isa sa mga opisyal ng Philippine National Police na low profile, si Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Bakit ko nasabi yan? Personal po namin nakadaw pampara yan last year sa Camp Vicente Lim. At talagang ang magaling makisalamuha sa media, open siya sa mga tanong kung ano mang kailangan na paliwanag niya. Yan ang kailangan ng isang opisyal sa ating Philippine National Police. Hindi yung pupunta mo yung mga chief of police nga minsan eh. Pupunta mo sa mga opisina, naandun na ha. Kumbaga, tanaw mo na sa bulang kristal eh. Pag tinanong mo yung mga dulalay, sabihin, wala si Hepe, sabi niya, wala daw siya eh. O, di ba? At pagkatapos, ito ho ang masalit na katotohanan eh. Kaya nga nung araw, ito si Kadune, nung kasama kami ito sa DZRG nung araw eh. Ang pulis talaga at media, magkatuwang yan eh, sa mga magagandang layunin. Kasi ang media, malaki ang nagagawa sa mga impormasyon, lalo na po yung mga impormasyon na tama at totoo. Hindi po fake news. Yan po ang ginagawa po namin nung araw ni Kadune. Yung kanyang programa mabuhay. Alam ko, Kadune, yung programa mong pagbalik mo dito, ibabalik mo na yan eh. Di ba? Sabi paring Ding Plus, ibabalik na raw yun. Di ba? Yung todo po na. Ayan. Alam mo yung todo po na ng araw. Sikat na programa yan. Sapagkat, todo po na, pero todo action din. Dakong huli. At todo pa na yan sa mga taong kailangan malaman na kanilang mga kasagutan. Kaya nga kung ayaw yung mapuna, kaya nga doon alam ko may segment yun puna at puri. Puri. Doon sa mga tao na, taong gobyerno na gumagawa ng tama, siyempre, tayo naman ay sumasaludo at tumapalakpak dyan. Pero sa mga tao wala nang ginawa kung hindi ang mang-api, mang-abuso, mang-lamang, hindi naman po pwede yun. Di ba? Road and traffic situation here. Halos din nakakaranas ng pagsisikip ng trapiko dahil napaka-disiplinado ng mga drivers. Walang makikitang traffic enforcers sa mga kalsada. Naku, yun nga dito sa, Kadune parang Dennis Dito naman sa atin, meron din naman kalsada na hindi makikita traffic enforcer sa kalsada pero nasa sulok ng kalsada sa tabi ng puno. Nag-aabang. Ayan, good morning kay Kuya Alan Bordesions, ang ating pong station manager. Dito, may mga traffic enforcer na hindi mo makikita sa kalsada. Nag-aabang doon sa dulo ng kanto. Diba?
O, ang inaabangan niyan, yung mga nagkakamaling rider o kaya driver. Di ba? Kanta ko, mahirap talagang explain. Ayan, anyway, oras po natin, alas 11:55 po ng umaga. Yun ang kailangan. Yun ang isa sa mga nawala dito po sa ating bansa, yung kawalan ng disiplina at respeto sa kapwa. Isa yan. Kapag mayroon kang disiplina at kapatid niyan ang respeto, aba ay walang magiging problema at wala kang magiging kaaway kahit saan ka magpunta. Yan nangyayari ho dito sa atin ngayon. Kaya yung trapiko sa lansangan nagkakaetot-etot, kakawindang-windang sapagkat minsan ito ho isang halimbawa alam ko diyan sa Australia kadun. May traffic light may traffic light. Bakit kinakailangan isang traffic enforcer magdidipa ng kamay, magkakawag sa gitna ng kalsada sa crossing section? Samantalang gumagana ang traffic signal, ang traffic light. Di ba? Kaya minsan itot-etot tuloy yung traffic natin Gumagana ang traffic signal, ang traffic light, biglang gigit na ngayon yung traffic enforcer, magdidipa ng kamay. Wala lamang emergency na dadaan. Ibig sabihin, pinakikialaman kasi. Ang mga driver naman, alam nila yung stop and go. Kung wala makikialam, kaya minsan napapansin ko yan. Sa kasala ko, nagmamaniho. Nakago yung direksyon ko. Bigla kang pahihintuin. Bakit? Hindi ba? Para lang mapadaan yung kabilang side. Samantala yung direksyon ko tama naman, hindi gaano ma-traffic. Yung kawalan ng respeto. Yan, wala ng respeto ng traffic signal, traffic light, at disiplina. Ayan, at iba ang pagbigas ni paring Bing Plaso sa puna at puri. Miss ko na ito na, pre. Oo naman, pre. Talaga ikaw ang original dyan. Wala nang iba. Wala nang kontra dyan. Todo puna. Ikaw ang mentor dyan. Ikaw ang author ng programang yan. Way back 3 decades ago. Pwede, pare. 3 decades ago. Gano'n nang katagal yung programa na yan, todo po na. Na nasimula sa DCRJ, yung Radyo Bandido ngayon. Diyan kami nung araw, 1994. Kami nila Kaduni, sila Boy Lawin, ikaw lang Alan Bordillo, sa mga original dyan Kaya pagka yan sa may Santa Mesa, kasi nung araw po yung DCRJ, nasa Santa Mesa po yan, sa may kanto ng Santol Road. Sa may ayan, malapit sa isang disco na nasunog nung araw. Kaya malapit sa Stop and Shop. Yan, Ngayon po kasi ang himpilan ng DCRJ AM, yung Radyo Bandido, ay nandyan po sa Makati na po yan, sa General Luna. Anyway, yan po kasi binabalikan po natin yung mga pangyayari ng mga nagdaang panahon sapagkat ito po si Kaduni, ito po yung aming mentor ng lalo sa Ronda Puwersa na hanggang ngayon ay Ronda Puwersa pa rin talaga. Kung saan naroon, napunta sa DCXL, RMN, nakakasama rin kami mga grupo niyan. Ganyan po ang aking compadre na yan. Very low profile at very professional pagdating sa trabaho sa media. Very strict. At yun naman talaga, tama naman. Ang pag-i-stricto kasi, para po sa ikabubuti ng mga nasa ibaba. At para po sa tamang direksyon, lalo po sa reporting. Kaya, pare, saludo ako sa'yo. Ikaw yun Pero mga kaibigan, 2 minuto bago sumapit po ang tanghalian ako. Siguro, papansin nyo, wala na po yung music natin ngayon. Hindi ko na ako ginamit yung music na yun. Walang iya, gusto pang maningil. Ayan. Anyway, ayan po si paring Bing ngayon, hindi ko pala na-chat kanina. Paring Ping Plaso. Pero nabanggit sa akin, siguro pagbalik daw ni Kaduni, Dennis Heron, sabi babubuhay daw yung tudo puna. Yan. Kaya lang yung si paring Bing Plaso, puna at puri, medyo malalim pong tumalakay yung tao na yun. Yung puna at puri. Anyway mga kaibigan, tayo po ay siguro magpipindi na tayo ng ating tabing. Sabi, magtitinid parang nasa tilon tayo ng ating tabing at para bigyan naman. At siguro susunod na mga pagkakataon
Ayan, Operation Pinggan na tudo-tudo na. Ayan, oo. Ay, ito yung kay Kuya Nando. Nung araw na ako po ay nasa Tacloban City, na papakinggan ko, may programa po ng lokal na himpilan ng estasyon ng radyo. Lokal na estasyon. Na ang pamagat ng kailang programa pagtanghali, yan, Operation Pinggan. Ayan, matagal na panahon na Kuya Lando. Anyway mga kaibigan, with that, maraming salamat po at muli ang ating pasasalamat sa ating dakilang lumikha na tayo po ay muling nabigyan ng pagkakataon, ng kalakasan at syempre sa pangalan po ng ating station manager, si Kuya Alan Valenzuela Bordios at ang ating po, siya rin po ang ating publisher ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo at syempre at ang ating program director, si Kuya Arnold Acevedo Namoco, ang host at producer din po ng programang Gabay at Patnubay na araw-araw po ninyo napapakinggan dito po sa Kasada Broadcasting Service, ang himpilan ng mga responsabling mga mamahayag. At siyempre, ating po mga nakagapay, ang ating mga production assistant, at nakakagapay natin si Ate Rose Padiron, sa pangalan po ni ating Del Santos, ang ating Assistant Circulation Manager. At kay ating Cora Biernes, ang ating Circulation Manager. At siyempre, ang ating Program Manager na si Kuyang Arnold Acevedo Namoco, ang ating Program Director, si Kuyang J. Martin, at sa lahat po ng ating mga kasado patrol, kay Kuyang Lando Loto, at siyempre kay Kuyang Dan Torbeles, kay Kuyang Joseph Buntogon, at sa inyo pong lahat mga kaibigan na walang sawang sumusubaybay dito po sa programang Isyu ng Lipunan at sa KBS RMN News. Ako po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy, na bagamat pangit ang mukha, ang tanging pagmamalaki lamang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. At regards sa ating kompadre, kay paring Dennis Ron, dyan po sa Australia, kay maring Ilba. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.